Kasi nga, ganun po yung batas doon. Kaya hindi pwedeng basta-basta na mag-oath si VP Sara Duterte since siya yung ina-accuse. Pasensya na po kayo. Matalino si VP Sara Duterte. Matalino pa itong si Madam Arroyo. Oh, 'di ba? Congressman Arroyo. Tapos ang mga itinabi mo ganito. Hindi naman siya nilalait natin. Kulang lang sa aral. So that is the point of order I am raising, and there is a Supreme Court ruling to this effect. Thank you, Mr. With that, the chair declares 1 minute suspension. 1 minute suspension. Call a friend ako. Wait. Sabi nung chairman, wait lang. 1 minute suspension. Hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya. 1 minute suspension. Oh, kinat ko na to eh. Kasi mahaba yung suspension na yan eh. Oh, kinat ko na yan. Call a friend na siya. Pakitawagan nga. Oh, Hearing resumes. Eto na nga, napakaraming kagana pa ngayong araw na ito. Ang lupit, ang tindi ho. Ang dami ho nga napahiya ngayong araw na ito. At talaga nga namang masasabi nating meron talagang kawawa at merong sigurado kung umiiyak at umuwi sa kanyang mga sa palda ng kanyang asawa. Dahil nga naman si VP Sara Duterte ay sinunog ang mga congressman at grabe akala nila makakabawi sila this time. Pinaghandaan nila. Alam mo, kayong mga congressman kayo feeling nyo talaga malakas na nila lang kayo, no? Pero every time nandyan si VP Sara Duterte, kayo'y natatameme. Di ba? Every time nandyan, maganda nga siguro, tawagin nyo na yung amo nyo. Siya na ang humarap. Kung talagang merong siyang yagballs, harapin niya si VP Sara Duterte. Hindi yung gumagamit siya ng mga chihuahua niya, ng mga asong sunod-sunuran sa kanya. Siya na mismo humarap. Masyadong walang yagballs. Awawa naman kayo. Anyway, para sa mga kababayan natin na hindi masyadong narinig yung nangyari ngayon, o di kaya nabalitaan o napanood, eto bago tayo pumunta dun sa details, dito muna tayo sa summary ng nangyari kanina sa balita, okay? Bago tayo isa-isay natin yung mga, kasi ang daming nangyari, oath taking, yung opening statement, at the same time yung kanyang interview. Kaya marami tayong i-discuss in details. Pero ngayon, yung summary muna ng nangyari dyan. Okay? Through the news. Okay? Panoorin natin to Nagharap ulit ang mga kongresista at si Vice President Sara Duterte sa pagdinig kanina tungkol sa budget ng Office of the Vice President. Tumangging manumpa ang bise at iginiit niyang nag-testing daw ang mga mambabatas ng planong impeachment laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kabubukas pa lang ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa budget utilization ng Office of the Vice President, bahagya na agad nagkatensyon nang tumangging manumpa si Vice President Sara Duterte. Giit niya, inimbitahan sila bilang resource person at hindi bilang isang witness o testigo. Yung itsura pa lang ni BP. Pamatay na yung mga ganyang tikas ni ma'am. Wala. Talagang hindi nyo kakayanin yan, magsama-sama pa kayo dyan. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi nyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Yung term lang po yun pero considered as a resource person din po kayo Dito na dumepensa si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Binigyang diin niya ang desisyon. Yan, mamaya pag-usapan natin, napaka-importante kasi niyan si VP Sara Duterte ay tandaan natin, abogado yan. Magaling yan. Hindi mo pwedeng loko-lokohin yan pagdating sa mga terminology. Sinabi, inimbitahan nyo kami dito as a witness. Di ba?
as a resource person, not as a witness. 'Di ba? So, ibig sabihin, hindi kami dapat dito mag-oath dahil kasi pag nag-oath ka, pwedeng gamitin sa iyo yung testimony mo to incriminate you, 'di ba? Na maaaring gamitin sa future cases kung sakali. Alam naman natin, yan ang plano ng Kamara, kasuhan ng impeachment o si VP Sara Duterte. So, gagamitin yung mga statement niya dito pag nag-oath siya. Kaya nga, may kalayaan magsabi si VP Sara Duterte na sorry, ang sabi nyo lang doon sa invitation ay resource person. Alam nyo kasi, mamaya, ipapaliwanag natin yan kasi alam nyo, yan ang naging baluktot na kaugalian ng Senado at ng Kamara. Na supposedly, yung mga iniimbitahan ay resource person. Kaya lang, ang ginagawa, instead na resource person, isinasalang at hinuhusgahan. Diba? Hindi nga ginagawang witness hinuhusgahan pa. Legally hindi pwedeng ganon. Kasi remember, any accused person should have a lawyer present. Dapat nasa batas natin yan. Kaya hindi pwedeng basta-basta mag-oath ka at gagamitin laban sa'yo. Hindi pwedeng ganun. Kaya nga ang galing ng ginawa ni VP Sara Duterte, inilagay lang niya sa tama yung maling kaugalian na ginagawa ng mga mambabatas natin. Na instead na resource person ay inuusig. Diba? Ganyan ang ginawa kay Roque. Yung mga pinapatawag pang resource person pero grabe batikusin. Grabe ipitin. Dito, nilinaw ni BP, akala ko ba resource person kami? Bakit niya sinasabing mag-o-oath? Tuloy. Noon ng Korte Suprema at base na rin sa sinabi ni dating Senador Miriam Defensor Santiago. Ayan, so nagbigay ang testigo. Nagbigay ng halimbawa si Madam Gloria na sandali. Meron decision ng Supreme Court about this kind of situation na ginamit din ni dating Senator Miriam Defensor. Ginamit din niya po ito na hindi dapat ganyan magtanong sa isang resource person dahil meron ng Supreme Court ruling about this. Ang lupit, ano? Ang problema, si Chua, ano alam? Sa batas. Wala. Yan ang problema. Pagka nautus-utusan lang tayo o kaya tayo sumisip-sip lang, gawa-gawa rin kayo ng homework nyo. Diba? Hindi pwede yung sunod-sunuran lang kayo sa amo nyo. O diba? Kaya tuloy kayo na, naku, ayoko na. Akusado at resource person. Dahil dyan, 1 minuto munang sinuspindi ang pagdinig. Pagbalik muling... Sinuspindi yung pagdinig. Ano ginawa? Nag-aaral. Nag-aaral bigla. Details natin yan. Meron yan detalyadong kwento dyan. Ito, tuloy pa natin. Inalakay ang pagtanggi ng bise na manumpa. We cannot just trivialize. Kasi you're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. Patay ka ngayon. Next time, Chua. Next time. Bago ka dumaldal. Bago ka magdadaldal dyan, mag-aral ka muna. Bago ka bumanat sa isang abogadong vice president, mag-aral ka muna. Ayan. Naturuan ka ngayon, napangaralan ka tuloy ng dating presidente. Kasi naman, sinasabi ko sa inyo, hindi porket tinulungan ka ni Yorme na maging congressman, hindi mo nagagawin assignment mo. Diba? Kung hindi lang ito, dating councilor lang ito Tinulungan lang ito ni, alam niyo ba yon na tinulungan lang ito ni Yorme? Alam mo kung paano nanalo ito? Gusto niyo malaman? Allegedly. Kwento sa akin dyan sa Maynila. Kaya lang naman nanalo itong si Chua dahil sabi ni Yorme ay
pinatabi niya yung congressman na kalaban nito. Parang sinabihan niya na ito na lang ano. Ibig sabihin si Yorme lang ang dahilan kung bakit naging congressman to. Alam mo, pag ganun, wala namang masama doon kung tinulungan ka lang ni Yorme, pinatabi niya yung kalaban mo para hindi manalo, ikaw lang. Sabihin, parang ikaw na lang talaga yung manalo. Hindi ibig sabihin nun, hindi mo nagagawin assignment mo. Mag-aral ka pa. Di ba? Pag-aralan mo talaga. Problema, sunod sa utos ka lang ng amo mo. Mahirap yung ganun, sir. Mr. Chair, this is an inquiry in aid of legislation and no one is technically accused of any wrongdoing here, Mr. Chair. Sa gitna niyan, humingi ng 1 minuto ulit na recess si VP Sara na pinagbigyan naman. Tumayo ang bise at nilapitan si Arroyo at sandali niyang kinausap. Pagkatapos ay nagpunta kay Congressman Rodante Marcoleta at kinamayan niya ito. Sinabihan daw sila ni VP Sara na huwag ma-stress sa nangyayari. Pagkabalik ng sesyon, sabi agad ng bise, Mr. Chair, may I speak? You will be given the opportunity later, Madam Vice President. Pinagbigyan ng komite na huwag nang sumali sa oath-taking si VP Sara, pero nanumpa pa rin ang iba pang resource person. Ibinase ang pagdinig ng komite sa privilege speech noong September 3 ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na kumikwestiyon sa mga programa at paggastos ng OVP sa mga nakalipas na taon. Sabi ni VP, Sir, Your Honor, according to your rules, only witness ang nag-o-oath, hindi ang resource person. Only witness ang nag-o-oath. Kung gusto mo, baguhin mo yung rules nyo. Yan ang problema sa inyo, gagawa-gawa kayo ng rules, tapos hindi nyo alam. Gagawa-gawa kayo ng rules, tapos maggagawa kayo ng ibang rules para sundan. Ano to? Wala po kayong rules sa resource persons. Gago! Pahiya. Paano na yun? Pahiya kayo. Basa! Sabi ni VP Sara Duterte, ano nga ka ngayon? Sabayan natin ang music to. Ulit. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ma'am, ano lang po yun eh. Ano lang po? Yung term lang po yun eh. Pero considered as a resource person din po kayo eh. Ma'am, term lang po yun. Pareho din ibig sabihin nun. Resource person at witness. Pareho lang din yun. Kung ako talaga, iyak na ako. Kasi mantakin mo, ikaw ang honorable chairman ng committee. Pahiya ka sa sarili mong rules. Kuya! Mag-resign ka na lang kaya? Mag-resign ka na lang, palitan ka na lang ni VP Sara Duterte. Mas alam niya yung rules kaysa sa'yo eh. Hindi pa pwedeng pareho yun. Napaka-importante ng mga term. Alam nyo ho ba sa batas? Pag tumingin kayo ng batas, kasi ako, alam mo, napipilitan ako mag-aral ng batas eh. Totoo, walang biro. Sa batas, sa mga Republic Act, ganito, na andyan yung mga definition of terms. Bakit? Kasi pwede ma-misinterpret eh. Kung ano ibig sabihin ni ganito, ng ganitong word. Kaya nandun nakasulat mismo yung definition of terms. Para walang kasi importante batas yan eh. Kailangan detalyado kung ano yung ibig sabihin pag ginamit itong salitan to. Kaya nakalagay yan dyan sa simula, sa mga Republic Act. Kaya nakasulat yan, definition of terms. Pag sinabing public official, pansinin nyo kasi binasa ko yung Code and Conduct of a Public Official. Nakalagay doon, ano yung public official?
Terms, definition of terms, public official, nakalagay dyan. Importante kasi yun. Kasi pwedeng, ano ibig mo sabihin public official? Ibig sabihin mga nasa public lang. So mga nasa private, hindi na. Mga private, which is, hindi, kasi may mga private, na private company na under ng government, yung, so nakasulat talaga doon. Ibig sabihin ng public official, yung elected lang o appointed lang, nakalagay doon. Very specific, the definition of terms. In every law, including yung mga rules nila, it should have a definition. So kung magpareho lang yung witness and resource person, bilit nyo na lang yan, burahin nyo na yan. Ginagago nyo lang ang rules pa kayo. Yes, sir. Resource persons nga po Kayo, nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Hindi nyo po sinabi na witness ako. Sinabi nyo po dito ngayon, resource persons. Ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. Comsec, ano po yung pinadala po ninyo? Wala friend si kuya. Comsec! Gago! Comsec! Ano po yun? Ano ba yung pinadala nyo? Ang dali, naiipit ako dito. Wala akong alam. Pagutusan lang ako. Yun pong rules in aid of legislation. Mr. Chair. Ang taray ni madam, Madam, wag mo naman masyadong tinatarayan si Chua. Pahiyang-pahiya na si Chua. Baka umiiyak na ngayon yan. Wawa naman. Point of order. What is the point of order of the Honorable Congressman This issue about Macapagal? witness, resource person, etc., etc. Ma'am, pakilakas lang po, hindi po marinig. Persons and accused has been taken up in previous legislative inquiries in aid of legislation. And I want to quote a December 8, 2008 hearing in the Senate, where Senator Miriam Defensor Santiago had an opinion on a similar situation, but she quoted a Supreme Court ruling. So, yung katabi nito. Isa pa to, yung mga katabi ni Gloria dyan. Sabi siguro ng mga to, hindi kami prepared dun, Hindi namin alam yung rules, Paano nang gagawin namin dito? Wala kaming kaalam-alam. Tapos meron pang, may ganito pa to si Madam Gloria. Na paano sila di bang call a friend? Call a friend. Speaker! Speaker! Anong gagawin namin dito? Speaker! Nadadali na kami ni Gloria at saka ni Bebe Sara Duterte. Ano na? Speaker? Patay tayo dyan. The Constitution provides that no person shall be compelled to be a witness against himself. The Supreme Court... ibig sabihin, wag witness against himself. Yan yung sinatawag na self-incrimination. Interpolation. Hindi ka pwede. Hindi pwede. Kaya nga yan, napaka-importante na maunawaan itong mga mambabatas natin. Mukhang yung mga mambabatas natin parang kulang sa aral. Has repeatedly emphasized that there is a difference between a mere witness and the accused. And it can appear from statements and privilege. Isa tumingin na lang sa bubong Paano ba ako lilipad dyan? Nung makaalis na ako pipindutin ko na yung eject button ko dito. Gagana. Tatama ba ako dyan pag pinindot ko yung eject button? Kasi isa pa ito Speeches that there is that a person who is the subject... Yung isa namang katabi, hanap ng rules. Sandali, saan ba dito yun? Bakit di namin alam? Saan ba dito? Ang
man lang rules yun. Sabi niya, sandali, ano ba? Ay, dati ko nabasa yun. Ay! Anyari? Bakit gano'n? Di nyo alam. Matter of an adverse privilege speech is not Siya naman. Patay mali siya. Ano ba sinasabi nila? Ano nang meron? Bakit wala kaming kalam-alam dito? Ba't di ba lang tinuro sa amin to? Ang bira, napahama kami dito. Ang goal lang naman namin sumipsip kay speaker. Bakit may ganito pala? Hoy! Tulungan nyo naman kami, mga staff ni speaker. Tayo dyan. a mere witness or a mere person of interest, meaning a suspect. She is in fact accused of what seems to be a criminal case for violation of certain criminal laws, including malversation of public funds. And Yung itsura ni Manong, oh. Manong! Sabi niya dito. Ano ba to? Hindi namin alam yung sinasabi mo. Bakit wala nagturo sa amin yan? Oy, alam nyo kasi, kayong mga congressman, huwag kayong sunod ng sunod sa utos lang. Kaya kayo napapahamak sunod kayo na sa utos ni speaker Oh, ayan tuloy, tingnan mo, buka tuloy kayong ano. Anong tawag nyo dyan? Ayan. Oh. Oh, ano na? Pambihira ka naman, kuya, oh. Oh, tuloy. violation of certain criminal laws, including malversation of public funds. Alam ko na, hinahanap niya doon sa libro yun. Sabi niya, asan dito yun? Asan? Hindi ko makita. Asan na dito? Ano ba sinasabi mo, Gloria? Oh, di niya alam kung asan doon Dali, asan ba yun dito? Hindi ko alam. And there is a case quoted in 2007, Standard Chartered Bank versus the committee. Bumubulong-bulong pa Oh, yeah. Shh, pigilan mo na nga ito. Hindi ko alam ano ba yung sinasabi ito. Lagi na, mapapaya tayo dito. Layas na tayo. On banks, where the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So, when the court said, Supreme Court said, Sabi ni Tatang. Kasi ito yung medyo medyo may pagka hindi ko naman masabing bastos. Pero ito yung munti ka makaaway ni Marcoleta siguro kinakaya-kaya niya si Marcoleta kasi party list representative din to Hindi naman binoto ng taong bayan niya, bumoto diyan, yung binoto diyan yung party list niya. Nagkataon siya yung may-ari ng party list. Ang problema, hindi niya mahiritan si Gloria. Dating presidente ito At kilalang matalino itong si Gloria. Napakatalino, dati pang speaker to. Tandaan niyo dating speaker to. So alam niya yung rules. Matalino itong alin to. Kahit ano pa sabihin niyo dito, ito ang aling na iskandalo at nagsorry lang, tuloy-tuloy mag-presidente niya. Eto. Diretsuhan tayo. Etong si Gloria, nakailang taon to na presidente. Diba? Sumobra pa nga ito kasi napatalsik si Erap nun Matalino itong alin. Ito din, alam mo ang tawag dati sa kanya dito, kung maaalala ninyo, small but terrible ang tawag sa kanya. Kasi, una yung height niya, totoo namang small siya, pero grabe daw ang talino nito. At saka, pagdating sa kita nyo, mantakin nyo yung crisis na kung saan lumabas yung Hello Garci, di ba? It was a scandal of the century. Ika nga, yung Hello Garci na yun. Paano niya nalagpasan? Sorry. Tapos ang usapan. Sorry. Tuloy-tuloy yung pagka-presidente niya.
I'm not saying malinis siya. That's not my point here. My point is, etong babae nito, etong si dating Pangulong Arroyo, matalino ito. Huwag niyong pagdating sa politika, napakatalino. Ang tao, pagka gustong kumandidato, naging politician, isa sa mga nilalapitan itong si Gloria, si Arroyo. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kanyang karunungan. Pagdating sa laro ng politika, matalino ito. Itong mga tinabi sa kanya, nga. Mga tinabi sa kanya, mga ewan natin. Whereas an ordinary witness may be compelled to take the witness stand and claim the privilege at each question requiring an incriminating answer is shot at him, an accused may altogether refuse to take the witness stand and refuse to answer any or all questions. Grabe yun. Ito'y Supreme Court ruling daw. Di ba? Kung siya accused, he may. She or he, pwedeng tumanggi. Oh. So that has been a Supreme. And then there is a portion, the court explained that the right of the accused against self-incrimination also applies to respondents in administrative investigations such as legislative inquiries in aid of legislation. Oh, ayun. Kahit daw, sa inquiry lang, inquiry of, di ba yung tinatawag nilang Senate, any investigation by Kamara o Senate, inquiry lang. Pwede tumanggi kung siya yung pinupuntirya o ina-accuse. Remember, BP Sara Duterte, in-accuse siya. In-accuse siya nung isang congressman na nag-privilege speech na taga Maynila. In-accuse na siya. Kahit ba sabihin, kasi sinasabi nila, hindi pa naman accuse si BP Sara Duterte. Ano pa lang siya, resource person. Even if, yun ang sabi rin ng korte, na binabasa ni Gloria Macapagal Arroyo. Sinasabi niya ngayon, even in aid of legislation, an inquiry in aid of legislation, pwede siyang tumanggi kung siya yung magiging accused o siya yung accused. Remember, in-accuse na si BP Sara Duterte. So, anything na sasabihin niya will be used against her. So, hindi siya pwedeng mag-oath. Kasi, let the court decide. Eventually, pagkaroon ng impeachment, di ba? Yun yung pinaplano nila. Everything na sasabihin niya dyan can be used against BP Sara Duterte. Without, di ba? Without yung court proceeding. Kaya nga ho, di ba, ang nangyayari pag in-impeach ka ng Kamara, nagkaroon ng impeachment, Kamara, anong gagawin? Dadaling sa Senate. The Senate would be like a court. Kaya nga yung mga senador, di ba, nagsusuot sila ng parang judge. Naalala nyo noon? Sa impeachment procedure. Kasi nga, ganun po yung batas doon. Kaya hindi pwedeng basta-basta na mag-oath si BP Sara Duterte since siya yung ina-accuse. Pasensya na po kayo. Matalino si BP Sara Duterte. Matalino pa itong si Madam Arroyo. Oh, 'di ba? Congressman Arroyo. Tapos ang mga itinabi mo ganito. Hindi naman siya nilalait natin. Kulang lang sa aral. So that is the point of order I am raising, and there is a Supreme Court ruling to this effect. Thank you, Mr. With that, the chair declares 1 minute suspension. 1 minute suspension. Call up rin ako. Wait. Sabi nung chairman, wait lang. 1 minute suspension. Hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya. 1 minute suspension. Kinat ko na to eh. Kasi mahaba yung suspension na yan eh. Kinat ko na yan. Call up rin na siya. Pakitawagan nga. Hearing resumes. Anong gagawin namin? Pakitawagan yung boss natin. Pakitawagan. Tapos kinat ko na kasi ang tagal nung silence na yun eh.
Madam Congresswoman Arroyo, may I know if may I be clarified if the tenor of your point of inquiry is referring to the sub judice case or rule? Referring to the sub judice case, but it is saying that when a witness, in fact, is in reality the accused. Ma'am, pakilakas po ng konti. Medyo hindi ko po... What he's saying is that if by the nature, for instance, of the privileged speech, if the witness is not a mere but the person being asked is not a mere witness or a mere person of interest, he is in fact the accused of what seems to be a case including malversation of public funds. And the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So Ayan na, may sasagot pa. Kala mo naman tama yung sasabihin. From given what Miriam Defensor Santiago said and the Supreme Court ruling that she's quoting, we cannot we cannot just trivialize. Kasi you're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are. They're not the same. The Supreme Court says. Malinaw na malinaw. Not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. And in fact, can refuse to take the witness stand. Congressman Flores, you're Ayan na. Mr. Chair, this is an inquiry in aid of legislation and Not listening. Not paying attention. Kakasabi lang kanina ni Gloria doon, Supreme Court ruling yun ha, even in aid of legislation. Hindi nakikinig? Ano pinakikinggan mo? Naka-airpod ka? no one is technically accused of any wrongdoing here, Mr. Chair. Mr. Chair, look at the speech. Ma'am, Look at the please, speech, Mr. Chair, ma'am, the privilege. please wait to be Mr. recognized. Chair, Mary. Ang bira. Hindi ka kasi nakikinig. Inulit-ulit ko pa nga eh. Hindi. Sa bagay, wala naman ako doon. Pero inulit-ulit ko pa nga eh. Sinabi ni Congressman Arroyo na even in aid of legislation, yun po yung Supreme Court ruling. Na pag ikaw yung accused na, hindi ka na pwedeng mag-witness sa sarili mong... Hindi mo pwedeng ikaw mismo mag-incriminate sa sarili mo. Hindi pwede yun. Queste, Wait. 1 minute I will- recess. 1 minute. 1 minute Thank recess you. declared by the chair. Yes. Tingnan mo. Si BP Sara Duterte na humingi ng... Sandali, 1 minute, ha? Tapos umiikot siya, kinausap niya yung mga... ang galing niyan eh. Galing siya doon. Basta kinausap niya si Gloria, kinausap niya si Margoleta, sinabi niya, wag na kayo magpaka-stress. Kaya ko to. Hindi, totoo. Mamaya, sasabihin niya yan sa interview niya, wag na kayo magpaka-stress. I got this. Tapos, biglang pumunta pa siya. Andali ha. Ayan. Mr. Chair, yes. Mr. Chair, Session resumes. Mr. Chair, may I speak? You will be given the opportunity later, Okay. Madam Vice President. In any event, the point of the Honorable Arroyo is well taken, but we will proceed to the oath taking. If the Vice President refuse to take her oath, we will respect that. Ayun. So, yun nangyari. So,